Mayroon po tayong gagawin ngayong isang washing machine. Ito po ay front load. At ang problema po niya ay walang power, ayaw mag-on. Pero naka-switch on naman yung ating switch. Tapos pagka nag-select po tayo rito ng option at nag-press tayo ng start, wala pong reaction. At dapat meron po ditong power yan na lalabas. So ayun, kasama ko si Paring Alde at tuturuan ko kung paano gagawin dito. Ayan. Una-una, Paring Alde, ang gawin mo, check natin yung outlet kung mayroong power output 220 volts. Ngayon, ang tester natin ay dapat iset natin sa AC. AC. Ito yung AC. Ang susukatan natin ay 220. So dapat lagpas sa 220 yung range natin dyan. Alright. Tama yan, 250. Ngayon, check mo na Paring Alde. Tatanggal na to. Double check nyo po kung tama yung settings nyo para hindi masira yung tester. So, ayan po, tama. 250 volts AC. Kaya to? Ngayon, dito mo tingnan. Sundutin mo dyan kung kaya. Ayan. Walang power. Wait lang ha. Wait lang guys. At kailangan masundot natin yan. Ayan guys, hindi kasi makapasok yung ano namin. Tester rin, gumagana na. Igalagalawin mo dyan. Ayan po. So, meron tayong 220. Actually, ang range ng voltage po dito sa area namin, Middle East, ay pumapalo po ng 240 yan. Kaya, ayan o. Lagpas siya. Halos na sa 250 pero syempre yung ating tester, hindi naman yan talaga accurate. At yan ang ating nasusukat. Ayun. So, umpisa na natin parang alde. So, ibig sabihin, okay yung ating outlet, may supply. Ang next na gawin mo, meron kasing fuse ito dito. I-check mo yung continuity ng fuse kung okay. So, saan natin ito ilalagay? Ang range na ilagay mo pag nag-test ka ng continuity ay dito sa times 1. Times 1. Times 1. Pag nag-check ng continuity, times 1. Tapos pag dikitin mo yung dalawa, tingnan mo kung pupalo. Ayun, palo. Pumalo. Ang continuity ho kasi ay yung line. I-adjust ko lang. Gawin natin 0. So pag dinikit nyo po yan, papalo. Ano? Parang ganito yan, metal. Idikit mo dito parang aldi. Tapos dito sa kabila. So, ibig sabihin po niyan, mayroong continuity. Ayan guys. Buo po pag ganyan, yung sinusukatan natin. Ang ating pong itetest ngayon ay fuse. So, dapat papalo po siya pag may continuity. Lalong-lalo na ang fuse na to ay hindi makita yung loob. So, parang aldi, tanggalin mo na lang. Tanggalin mo. Paano natanggal na? Sundutin mo lang dito. Tapos, sikatin mo lang yan. Yan. Yun. Isok-sok lang yan. Yan. Ayan, i-test mo kung open or may continuity pa. Ayun, meron. Ibig sabihin, okay yung fuse natin. Okay. Next na gagawin natin, parang Aldi, ay ibalik mo yan dito. Yan. Balik natin. Ibalik mo. Tapos, titingnan na natin ngayon yung loob. Doon na tayo mag-start ng troubleshooting. Ilabas na natin to. Bali, ang tatanggalin po dito ay dalawang screw. Isa rito. Ba't ayaw? Isa rito at isa dito. Tanggal po niyan ay i-forward lang pag ano. Natanggal na po natin yung tornilyo at dahan-dahang iangat. Ayun, iangat na natin. Ang unang gawin mo parang aldi, i-visualize mo muna kung ano yung mga nakikita mo diyan. At ito nga, marami siyang ipis, pinahaya na ng ipis. Alam naman natin na yung dumi ng ipis ay may acid po yan. Nagkukos ng kalawang. O sige, i-check natin yung supply kung mayroong supply dyan. Iti-trace lang natin kung saan yung line na mula rito sa dito, yung AC cord. Kasi wala akong power yung ating washing. AC cord, papunta rito. Ayan, dito po siya tumakbo at lumapag na doon. Dito po tayo magpo-focus ngayon. Ayun na po, parang aldi. Ganito gawin mo, i-trace mo to, yung line nito. Yun nga, dito kasi siya tumakbo, papunta doon. Hanapin natin yung dulo niyan, baka open. Nakaset tayo sa continuity pa rin, times 1. Isa dito, yung tester. I-tap mo muna kung papalo yung tester. Pumalo siya, no? So, isa dito. Tapos tingnan mo, isundutin mo yung mga wire niyan, saan dyan. Lipat mo dun sa kabila. Wala, lipat mo dito, baka dito yan. Dito, sa kabila naman. Ayun! Sige, idiin mo. Ayun. Ito pala, yung line na to, ay doon siya galing. I mean, doon siya lumapag. Ito po, ayan. Ngayon, alam na natin kung saan tumakbo yung line na to. Doon. Dito naman tayo sa kabila. Dito muna sundutin mo.
Ayun. So yung isang line nandito. Blue. Blue tsaka brown. Blue at saka brown. Ibig sabihin okay po yung line natin dito. Ngayon para makasiguro po tayo, isasaksak ko yung power plug. Tapos titingnan natin kung may pumapasok talaga dyan na to 20 volts. At yan nga po ano, isiset natin yung meter natin sa 250. Okay, parang Aldi. I-set na natin yung meter natin sa 250. At 220 yung susukatan natin. Tandaan mo, yung Ito. dito, Ito tsaka kung saan, taas. dito mo ngayon ilagay yung dulo ng sa test brad. Tsaka doon sa isa. Suksok mo lang ng todo. Huwag mo hawakan yung dulo, diyan ka lang humawak. Ngayon, isasaksak ko. Wait lang guys. Ito na. Isasaksak ko. Make sure po na naka 250 tayo. Tapos, okay na yan. I-on ko na dito. Tingnan natin. On. Wala. So, wala. Bakit wala? Ayun, gumalo. Meron pala. Gumalo na. So, may supply po tayo pumapasok doon. Ngayon, silipin natin dito. Wala, patay. Wait lang, sige lang. I-diin mo. Meron. So, wala. Wala. So, may problema talaga. Possible po na problema ay dyan sa board na yan. Board. Okay, parang Aldi, tanggalin mo na yan. At dadiagnose natin yung board kung anong problema yan. At yung may-ari po ay yan, nagluluto. Nagluluto po siya. Dahil Okay. Sige. Start na natin yan, diagnosing. Ito po yung kayang tornilyo pag tinanggal niyo yung panel at saka doon. Ito bago niyo po matanggal to, yun nga may tornilyo dito, tsaka doon. Tapos yung interlocking na part to, tsaka to. Tapos may tornilyo pa po doon na kailangan tanggalin. Dalawa. Isa doon, tsaka isa dito. Isa, tsaka doon. Ayun na, natanggal na yung dalawang tornilyo doon. Ito na po, ayun na siya, dandahan lang. Ito yung kanyang lock. Igagano lang natin yan. Make sure na dandahan lang. Wow, ayan na. Okay. So, ito na po yung kanyang mainboard at mukhang intact naman. Ito meron ng dumi-dumi. Nilinisin lang po muna natin yan. Ayan. Nilinis ko lang siya at nagkaganyan na siya. Tapos nagsukat ako ng supply dito. Ayan po, meron siyang 5 volts. Ibig sabihin, okay yung standby power niya. Ngayon, hindi natin nahabol kanina, ano, yung tumutunog. Bakit siya tumutunog ng ganon? Gusto ko sanang i-check ito kanina kung nagpa-fluctuate. Pero anyway, tingnan natin. At kanina nag-blink yung kanyang ilaw. Check ko nga para dito. Ayan po, meron na po siya. Di mo yan. Yan. Ayun, mag-click yung relay. Ayan. Ayan. Ayun. Gumano. Baka ano lang po ito. Cleaning lang. Stop ko po muna, no? Tapos patayin ko lang dito sa switch. Basta yun na lang po ang gawin niyo. I-trace niyo lang yung line from the wall papunta dito. Yung ginawa natin kanina dito, may supply siya. Tapos kailangan may makuha lang po tayong standby power dito. At ang nakuha ko po ay 5 volts. Kung mayroon pong 5 volts at wala pa rin pong nangyari dito sa unit, walang power, ibig sabihin may problema na dito sa part na to, yung IC. So far, gumana naman siya. At yun nga, ililinisin lang po muna natin to. Ang gamit kong panglinis ko ay lacquer thinner. Ito. At saka yung sa mga wire, kailangan mo nating lagyan ng WD-40. I-sprayhan po. Ipapakita ko po sa inyo kung paano. Bago nyo po linisin, mga kabayan, ay kailangan nyo po munang tanggalin sa saksakan yung power cord para iwas tayo sa electrical shock. Ayoko sanang linisin ng lacquer thinner to. Alam niyo kung bakit ito kasi coated, pero pahapyaw lang ho nating babrasin to. Tapos pupunasan po natin yan. Total, naka-contain na siya ng dumi ng ipis. So, no choice na tayo kundi linisin talaga yan. Ang lacquer thinner ho kasi ay madaling matuyo. Kaya yan ang aking ginagamit. Ayan po ano. So far matigas naman yung coating niya. Hindi basta-basta lumalambot. Ayan, kailangan talagang linisin to. Kasi yung dumi ng ipis ay mayroon pong resistance. Kaya nagkakaroon ng grounding or grounded sa mga circuit. Yun ang number 1 na nakakasira sa mga gamit na kagaya nito. At saka yung panel, linisin na rin po natin yan. Ito po, lacquer thinner lang po yan. Ayan, mapapansin nyo. So, pagkatapos po nating brusin yan, kung meron po kayong basahan, so ang gagawin nyo po, ito gamit ko ngayon, tissue. Ayan. Punasan nyo lang po ng ganito, pero basahan mas maganda. Tapos dito, ganun din. Ayan po, kung makikita nyo, yung mga spot ng dumi ng ipis. Ayan.
Ito naman guys, yung ating punasan. Ito kung mapapansin niyo po yung mga spot-spot na yan. Punasan na rin natin. Yun, nabura ko yung barcode. Wala na si Batman. Pagkatapos po niyan, ay sprayan natin ng WD-40. Yung mga connector. kabila niya, hindi na ano. Ito sisilipin din natin yan. Tanggalin mo na to parang aldi habang ini-sprayan ko ng WD-40 yung mga Sagot ako kay baby. wala to. Number 3. Pwede yung isprayan ng directly. Ganyan. Itong WD-40 ay hindi po ito conductor. Hindi kagaya ng tubig. Conductor po yung tubig. Kaya okay lang na isprayan nyo yung ganyan. Ako po ay, ano ba, pag naka-on yung unit, pwede kong isprayan po siya ng ganyan. Kasi hindi po ito conductor yung material na to. Ito yung pinaka-amazing na ginawa ng factory. Kung sino mang company to. Diba, parang Aldi? Ay, wag. Yan. Wag. Sprayan natin yan. Kagaya nito, may mga kalakalong ng konti. Anti-rust din po kasi itong WD-40. Yan, purasan ko lang to. Tingnan nyo po yung condition ng isa, yung panel. Ayan guys, oh. Grabe, matindi. Ayan. Tapos kung makikita nyo po dito yung pinaka-terminal niya, nangitim na. Lilinisin po natin to. Yung basahan, yung kung may basahan kayo or tissue. Ito tissue. Thinner. Tissue plus thinner. Gaganyan nyo lang po. Ayan. Tapos punasan nyo lang to. Ayan. Pintab na siya. Yung hindi natin maabot, mamaya ibabrush na lang natin yan. Tapos ito. Ayan, yung nangitim dito kanina guys. Mga kabayan. Wala na po medyo kumintab na siya. After po nito, ay apply natin ng WD-40. Ngayon, i-sprayan ko na ako ng WD-40 sa area na to. Ayan. Ito. Tapos ganun na rin itong connector na to. Kaya ito basahin, no contact rin. Walang contact. Yung ating WD-40 po ay non-conductive material. Ibig sabihin. Walang contact. Ayan. Wag lang thinner na yung thinner na may residue pads siya dyan. Yun po, may continuity. So, ang thinner, wag nyo kayong mag-alala. Madali namang matuyo yun. May tissue ka pre. Ayan na guys, no? Tingnan nyo po. Wow. Ayan na mga kabayan. Washing na siya. Thank you po sa inyong panonood. Sana po ay patuloy po suportahan ang ating channel, ang ating YouTube channel, ang ating Facebook page. Dalawa po kasi yung aking na-upload ng video. So sana patuloy niyo pong suportahan yung dalawang yun. At yan, kung kayo po ay gusto matuto sa electronics, sa mga repair, panoorin niyo lang po ang aking mga videos sa Facebook page at saka sa YouTube. Ayun, thank you so much po and God bless.